At mga minamahal, sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay narito na sa pinakamalagang bahagi ng ating pong banalagawain sa mga sandaling ito. Kaya po mga minamahal, ang lahat, aking pong inanyayahan na tayo po muna ay tumayo at tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng Diyos na dalhin po sa atin, ating pong beloved mga ran, ating pong beloved order preacher, A. Boy Merle. Praise the Lord. God bless you, my beloved Brother Rolly Refer. Panginoon mahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, my beloved brother and sister. Tayo po'y manalangin para po sa huling bahagi, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. The risen by the Father, great God, the Savior, Jesus Christ, to the praise prayer, our dearly beloved noble pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our service today in most all moving. And our midst for blessing of what Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to place anoint salvation. Anoint the humble, shall be Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the heart of our beloved brethren, and webcast viewers, their understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, in the name of the Lord Jesus. Power, the word, in the name of the Lord Jesus. Thou cast out in the name of Jesus. Thou that believe, cast out in Jesus' name. Cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Let's clap our hands, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children and grandchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Mga mahal, tayo po ay nagpapabot po ng dobling paggalang at respeto sa kanilang buong pamilya. We always remembering the recent life and teaching, beloved and honorable Assistant Pastor Lena Comor Almeida sa ating pong beloved Mama Der, mga mahal na hindi po natin makalimutan ang kanyang mga ginawan turo at aral. Mga mahal, ganoon din po sa ating mga pinagpala, sa ating pong manangangasiwa, sa ating pong banalagawain sa lugar na ito ng Dubai, mga mahal, at pagpalain kayo ng mahal na Panginoong Diyos. Ganoon din po sa ating mga kapatiran, dyan po sa dako ng Abu Dhabi, dyan po sa dako ng Fujairah, mga mahal, at sa lahat po naman dito. Amen. At bago yan, mga mahal, tayo po muna ay nagpapaabot po ng Happy Father's Day sa lahat ng Aba. Praise the Lord, mga mahal, at especially sa ating pong beloved, praise the Lord, ng Happy Father's Day sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na pastor, praise God, ganoon din po sa mga manugang ng ating mahal na pastor at beloved Minister Wildy James, mga mahal, ating Pods, mga mahal, ng Happy Father's Day sa buong po mga mahal pamilya sa ating pong mga manugang ng ating mahal na pastor. At sa mga lugar na ito, praise the Lord, masaya ba ang mga tatay? Amen, praise God. Mga mahal, ito po ay isang bagay na ating ginugunita. Sabagat napaka-importante, mga mahal, na bagay na ating pong binibigyan ito ng importansya sa buhay ng mga tao. Maraming tao, mga mahal, na parang binabaliwala lang po nila, mga mahal, yung mga ganyang bagay. Kaya ating tatalakayin sa umaga ito, be the great model and devotive father. Mga mahal, pagiging dakila at huwarang dibutong ama, mga mahal. Isang bagay, at unang-una, sabi nga po ng banal na kasulatan na binibigyan po natin ng respect o respeto dito po sa aklat po, Book of Hebrews chapter 13, verse 7, mga mahal, ating alalahanin ang mga bagay ang nagpupuno sa atin. Mga minmahal ang nagtuturo sa atin ang ating beloved parents in the Lord. Kaya po, unang talata, mga kapatid, Hebrews chapter 13, verse 11. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Those faith follow considering the end of their conversation. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord sa Biblia, mga mahal, Father our faith. Tinawag po si Abraham na tinatawag ng ama ng pananampalataya. Atin mga mahal, inaalaala yung mga bagay na sinasabi ng Hebrews chapter 13
Verse 11, remember them which I have the role and over who have mangin mahal upang ating bigyan ng halaga. Ang nagpuno sa atin, ang nagturo sa atin. Sabagkat, mangin mahal, nagkaroon sa atin ang pupupuno sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tayo, mangin mahal, bagamat nung panahon, tayo po ay mayroong relihiyon at mayroon din tayong nakilala, mangin mahal na Diyos, pero hindi itinuro sa atin ang tamang pagrespeto o ang tamang paggalang o ang tamang paggunita. Kaya, mangin mahal, sabi po dito sa ating paksa na pag-aaralan, ang ama ang haligi ng tahanan, sabagkat siya ang tibay at tatag ng pamilya. Iba di siya, praise the Lord. Kaya mo may tinatawag tayong parents in the Lord. Sila ang ating ama sa pananampalataya. Hinubog tayo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pangangaral. Inilaan nila yung kanilang sarili upang tayo iharap sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, gaano kahalaga ng isang ama, gaano kahalaga na itinalaga ng Diyos. Kapag nawala po ang ama, karamihan sa tahanan ay naging broken family. Nakikita po natin, kapag nawala po ang father de pamilya, kadalasan, naging broken family, nagkakahiwa-hiwalay ang mga anak, mga minmahal ko, kung sila po ay nagkakaroon ng problema, wala silang masandigan. Dahil importante yan eh. Ano ba ang halimbawa ng tinatawag, mga kapatid, ng isang huwarang ama? Dibuto ito sa Diyos. Dito yung ating pong pag-aaralan, mahal, ang mga tinawag ng ating malabay, tinatawag na man of God. Ano yung kanilang ipinamana sa kanilang mga anak, mga minmahal? Hindi kayamanan, kundi ang sabi ng banal na sulatan, ipinamana ni Abraham, mga minmahal, ang isang tinatawag na isang huwaran. Ayon po sa Genesis chapter 18, verse 19, na kung paano niya isinagawa, mga minmahal, upang ipag-utos sa kaniyang mga anak. Kaya ating nakita ito sa ating beloved parents in the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sino po ang nangangasiwa sa kasalukuyan at sa ating kapanahunan? Nadyan po, mahal, ang mga anak ng man of God, ang anak ng ating mahal na pastor. Amen? Maraming mga kinakaharap para sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ipinakita at nakita nila, mahal, sa ating beloved parents in the Lord. Praise God. At sino ba ang nagmana? Tayong mga Kristiyano na narito ngayon ang nagmana ng pangako at pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Kainli po. The first book of Moses called Genesis chapter 18 verse 19. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to the justice and judgment that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Yes. Sa wikang Tagalog, sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan, pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipangako tungkol sa kaniya. Amen. Everybody say amen. Mahal, ang lahat ng bagay lilipas eh. Lahat ng bagay ay mawawala. Kaya tinawag, mahal, na dibuto sa Diyos. Kanyang ipinangako, mahal, ang sabi, for I know him that he will command his children, and his the household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, mahal. That the Lord I bring upon Abraham, that we in heart is spoken of him. Napakaliwanag po, napakagandang isang halimbawa. Sabagkat kanyang kinilala, mga mahal ko mga kapatid, yung utos ng ating mahal na Panginoon, ipinamana niya sa kanyang anak. Magi sa kanyang kasambayan, sabi niya, sa pagkamatay niya ay maingatan nila ang daan ng Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga mahal, ang buhay natin dito, sa mundong ito, kahit mga mahal tayo banal, lilipas din. Pagpapahingahin din ng ating mahal na Panginoon. Pero yung mana ni Abraham sa kanyang anak ay kanyang ipinagbilin at ingatan ang sabi, ingatan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Na kung paano si Abraham lumakad na mayroong katapatan sa harap ng Diyos. Mga mahal, kung ating pong
sisiyasatin ang history ni Abraham. Mga mahal, bago siya magtagumpay, napakarami po mga trial at challenge na nangganap sa kanyang buhay. Hanggang sa sinubok siya ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, ang kanyang anak na pinakamamahal niya, mga mahal, hinihingi sa kanya ng Diyos, mga mahal, pero hindi niya ipinagkait ni Abraham, sabagat alam niya ang lahat ng bagay ay nanggaling sa ating mahal na Panginoon, kundi siya po ay naging tagasunod. Kaya ang sabi namin, gumawa ka ng kabanalan at kahatulan upang padating ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang pangako tungkol sa kaniya. Darating ang sinasabing pangako ng mahal na Panginoon. Dito, mga mahal, binasbasan at pinagpala ang kaniyang pamilya. Si Isaac, mga minamahal mga kapatid, kung paano ang sinasabi roon, ipinamana upang mga mahal yung kanilang bawo, yung kanilang mga pangako, yung kanilang mga panata. Napaka-importante nito, mga mahal, and Old Testament, nadyan na po yung kanilang pangako sa mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay, mga magagampanan nila ang kanilang tungkulin sa Diyos. Iba di say, praise the Lord. At kanilang ipinamana yan, binasbasan, inililipat ba yung power, yung kapangyarihan, mga minmahal. Kaya sa ating nakikita ngayon, dahil sa paghuhubog ng ating beloved praise in the Lord, sa kanilang buong pamilya, mga minmahal, lalong pinagpala at lumago ng lumago ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. In-anoint ng Diyos yung kanila mga sinasabi, dapat ito'y sundin natin dahil sila ang tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Yung pagrespeto, yung paggalang, napakahalaga niyan, mga mahal. Kaya dito, mga mahal, maging si Abimelech, hindi niya maunawaan. Ang sabi ni Abraham, ibibigyan kita, mga mahal, ng tupat baka. Mga mahal, hindi niya maunawaan ano ang kahulugan. Ang sabi, ito yung ating pangako sa ating Diyos na hindi babaguhin na patunay na ikaw, tayo, ay hanggang mamatay, mabuhay, gagamitin ng Diyos sa kanyang iglesia. Maglilingkod at maging tapat sa Panginoon. Say, praise the Lord. Mga mahal ko mga kapatiran, sa buhay natin, bilang kami na mangaral, mga mahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kami po nakakilala inyong abalingkod, mga mahal, teenager 1983. Dito na po ako nagkapamilya, dito na po ako nagkaroon ng anak, mga mahal mga kapatid. Kaya makikita mo yung kaibahan eh. Yung mga anak ng mga Kristiyano, mga mahal, ultin mo po hospital o doktor, mga mahal, o gamot, hindi nila kilala. Dahil sila po ay nabuhay sa pananampalataya. Itinuro sa kanila, mga mahal, ang Diyos natin makapangyarihan. Iba di say, praise the Lord. Mga mahal, maraming mga magulang ngayon, nagsasuffer sa kanilang mga anak. Yung iba sa Pilipinas, ipinabibilanggo nila para lamang mabago yung kanilang mga anak. Mga mahal, binubugbog nila para lang mabago yung kanilang anak. Pero tayo nahubog ng Word of God, ng salita ng Diyos. Mga mahal, ang ating mga anak, nagkaroon sila ng takot sa ating dakilang Diyos at naglingkod sa manapoy. Yan yung mana. Iba di say, Amen. Genesis chapter 21, 26 up to 29. Praise the Lord. In the book of Genesis, chapter 21, verses 26 to 29. And Abimelech said, I wot not who hath done this thing, neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but today. And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelech said unto Abraham, What mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? Dito po sa wikang Tagalog. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito. Na di mo naman sinabi sa akin, at hindi ko naman nabalitaan, kundi ngayon. Amen. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinikod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung itutuloy mo sa verse 29, ito yung kanilang panata, yung kanilang pangako sa isa't isa. Napatunay ang sabi ng verse 28, Mangin mahal, in Abraham 6, 7
who loves of the flock by themselves. Ibinukod ni Abraham ang 7 kordirong babae sa kawan. Mangiman ipinagkaloob, mahal ang sabi roon kay Abimelech, mangiman na gumawa sila ng 2 isang tipan. Mangiman yung pangako nila sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya mangiman ito po yung bagay na dapat mangiman isang huwaran. Yung mga sinasabi ng banal sulat at binasbasan at pinagpala, magi ang kanilang pamilya, magi ang kanilang ari-arian, ay pinagpala at kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng pagsunod. Everybody say amen. Ang ama ng tahanan, mahal, yan po lahat ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Sacrifice ay gagawin niya. Praise the Lord. How much more, mahal, ang ating magulang sa mahal ng Panginoon, yung pag-aayuno at panalangin, mahal, na ginawa ay ginugol nila sa atin ang mahabang panahon. Amen. Na inubos na nila ang kanilang lakas para lamang tayo alagaan sa pananalangin, mahal. Kaya mapalad tayo na napabilang tayo sa tunay na manubgan na tinalaga ng Diyos. Ama ng pananampalataya, kung paano si Abraham, siya po ay gumawa. Ang sabi niya, hindi sa lahat ng oras ako'y kasama nyo. Sabi niya, mahal, pagkamatay ko, gawin nyo mga bagay ng aking ginawa. Kaya mahal, sa buhay natin, iginagawa natin. Si Jacob, mahal, sabi, inalis ang kasamaan sa pamilya dahil ang kanyang mga pamilyang iba nahiwalay. Mahal, humiwalay, sumamba sa ibang Diyos. Mahal, naging matigas ang kanilang puso. Ano po ang bagay na ginawa ni Jacob? Nung makita niya ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, nalilihis ng landas. Praise the Lord. Ang sabi ro sa Genesis chapter 35, verse 2 up to 4. Kaili po. Praise the Lord from the book of Genesis, chapter 35, verses 2 to 4. And then Jacob said unto his household, and to all who were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments. And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. And he gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Sa wikang Tagalog, nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kaniyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nga sa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Amen. At tayo'y magsitindig at magsisimpa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At sa kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Shechem. Amen. Amen. Panampakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mahal, sa araw na ito. Tayo ay nagdiriwang ng Ama, mahal, ng bilang paggunita, mahal, sa isang magulang. Kung paano, mahal, isang bagay na ginawa ni Jacob sa kanyang buong pamilya. Kaya't ang sabi niya, mahal, nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kaniyang sambayanan, lahat niyang kasamaan ay ihiwalay ninyo ang Diyos ng iba sa gana ninyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong suot. Praise God. Ano ba ang binibigay, mahal, para sa kanyang buong pamilya? Upang sila, mahal, ay magbalik loob sa Diyos. Aayaw ng isang magulang na ang kanyang anak ay mapahamak. Amen? Dito ating pinag-usapan, mahal, ito'y mga tao ng Diyos na pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon upang pangunahan. Mahal, hindi sinabi magpakalayaw ka. Hindi niya, mahal, tinudyo ang kanyang anak na magpakasama. Kundi ang sabi, mga bihis kayo. Mahal, ang sabi, ihiwalay ninyo ang kasamaan sa inyo. At ang sabi, magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At kayo ay magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana ng Diyos, at sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumasa akin daan sa aking nilalakaran. Sa panahon, mahal, Jacob, na dyan yung trials.
Ang sabi niya, nadun yung kahapisan, nadun yung mga pagsubok. Subalit ang sabi niya sa kanyang mga pamilya, mga iman, magtindig kayo, magsisampa tayo, gagawa ako roon ng dambana ng Diyos sumagot sa akin sa araw ng kahapisan. Mga minamahal, kaya't itinaas ni Jacob ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, maging sa bayan, maging sa kanyang pamilya na nahiwalay. Mga minamahal, inilapit sa ating mahal na Panginoon, ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos nasa kamay nila. Mga minamahal, yan po ang mahirap sa buhay, bagamat tayo sa ating pamilya, hindi lahat na saved. Amen ba? Hindi lahat kasama natin sa pananampalataya. Mga pero importante doon, ipakita mo yung katapatan mo sa ating mahal na Panginoon, mga mahal mga kapatid. Maging kami man, maging inyo ang malikod man, hindi lahat pamilya natin nadala natin sa gawain ng Diyos. Mga mahal, pero nakikita nila yung liwanag, nakikita nila yung inawan sa buhay natin na kung paano, mga mahal, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa pagsunod, sa pagtalima sa utos ng Diyos na buhay. Mga mahal, maging si David, siya po ay mabuting payo, ina-advise siya ang kanyang mga anak. Sabi po ni David sa 1 King chapter 2, verse 1 up to 4, mga mahal, na sa araw ni David na kanyang ikamamatay ay ilalapit ang kaniyang ibinilin kay Solomon na kaniyang anak. Ano po yung bilin? Ano yung sinabi, mga mahal, ni David sa kanyang anak? Dito po sa 1 King chapter 2, verse 1 up to 4. Hallelujah, praise the Lord. From the 1 King chapter 2, verses 1 to 4. Now the days of David draw nigh that he should die. And he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth. Be thou strong therefore, and show thyself a man. Amen. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mightst prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself, that the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, if thy children take heed to their way, to walk before me in the truth, with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee, said he, a man on the throne of Israel. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit, at kanyang ibinilin kay Solomon na kanyang anak na sinasabi, ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa, ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. Amen. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palutuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinilita tungkol sa akin na sinasabi, kung ang iyong anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan, na kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda, manginman, isang ehemplo. Manginman na sinabi roon, manginman ni David, sa kanyang mga anak. At sa araw na yon, ang sabi noon, now the days of David drew nigh, that Saul died and the charged Solomon, his son, seeing. Noong mga araw na yon ni David, manginman na kanya ikamamatay, ay nalalapit na ang kaniyang ibinilin kay Solomon, ang kaniyang anak, at sinasabi, anong sabi? Manginman, anong minana? Manginman, yumaon ka, ang sabi sa iyong lakad buong lupa, ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. Amen? Ang bilin doon, lumakad ka, ang sabi doon ng buong lupa, sa buong lupa, magpakalakas ka, magpakalalaki ka. So ibig sabihin, manginmahal ni David, kung paano, manginmahal, ang sekreto na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos ng 7 times a day, nagpuri sa Diyos, nagpakalakas, manginmahal, hanggang sa siya mawala yung kanyang buhay, naging tapat sa Diyos na buhay. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Kaya si Solomon, kanyang in-advise, kanyang pinayuhan, manginmahal, inyong ingatan ang bilin.
Sabi ng Biblia, and keep the church of the Lord thy God, to walk in His way, to keep His status. Inyong ingatan, mahal, ang bini ng Panginoong Diyos. Lumakad ka sa kaniyang mga daan, ingatan ang palatuntunan ng kaniyang mga utos at kaniyang mga kahatulan at ang kaniyang mga patutuo, mahal. Ang patunay, mahal, yung pagtalima, yung pagsunod, yung patutuo ayon sa nasusulat ng kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong giginhawa, saan ka man pumihit. Palakpakan natin, malapay noon. Ay paano kung hindi ka tumalima, hindi ka susunod? Maraming ganon, nagmatigas ang ulo. Praise God. Sa mga unbeliever, yung hindi marunong magrespeto, hindi marunong gumana sa kanilang mga magulang, tingnan po yung buhay nila. Napatiwara, nawasak ang buhay nila. Pero kapag nadyan na po yung nawasak ang buhay nila, pipilitin nilang bumalik sa kanilang magulang. Di ba? Manginmal, ang isang magulang, manginmal, yan ina-advise niya para sa ikasasagana at kaiunlad ng kinabukasan ng kanyang anak. Amen? Tayo sa spiritual na bagay, dito pinag-uusapan natin, manginmal, kung paano in-advise ni David, manginmal, na lumakad ka, anak ko, sabi ni David, Solomon, na may takot sa Diyos, magpakalalaki ka, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Amen. Upang pagtibayin mo, sabi ng banal na kasulatan, upang pagtibayin ng Panginoon ang kaniyang salita tungkol sa sinasabi kung ano ang inyong anak ay magsipag-ingat sa kanilang lakad. Importante yan. Everybody say, praise the Lord. Noon pa man, manginmahal, pinag-iingat na po ang lahat, manginmahal na mga Kristiyano. Praise God, ina-advise na po sa atin. Kaya ngayon, grabe po yung concern concern sa atin ang ating beloved praise in the Lord. Amen. Bakit? Ayaw tayo mapahamak. Ayaw tayo manginmahal mawala. Praise the Lord. Nakita natin yan, manginmahal. Sa buhay natin before masave tayo. Ako'y nasib sa gawain ito dahil sa pagdaramdam ko sa aking magulang. No ako, manginmahal, ay naroon na po sa bisyo, manginmahal. Naroon na po ako, manginmahal, sa aking mga kaibigan. Yung pangarap ko na dapat ako'y mag-ialagad ng batas bilang pulis, hindi ko na narating, manginmahal. At noon, nung panahong yun, no, ako po ay napabarkada. Mismong tatay ko ang nagsabi, lumayas ka na sa tahanang ito, hindi kita kailangan. Bilang anak, manginmahal, masakit para pakinggan yon. Ang ginawa ko, umalis ako. Yung panahon pa lang yon, doon ako tatawagin ng ating mahal na Panginoon since 1983. Doon ako tinawag ng Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade, natagpuan ko ang tunay na pangangalaga, ang pagrespeto, ng isang tunay na mga magulang. At ang magulang natin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, Diyos, napakabuti mo. Dahil kung wala ng mga tao na ginamit sa amin, baka matiwara na ang buhay namin o baka mahal na din na tayo sa hilalim ng hukay. Wala na ang buhay natin. Pero salamat sa Diyos, hanggang ngayon tayo nagpapatuto dahil mayroong tao na ginamit sa ating kaligtasan. Hindi pa tayo pinanganak, tinawag na po tayo ng Diyos. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. May layunin na sa atin ang mahal ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tayo napunta sa church, sa banal na gawain ito, nagkapamilya tayo, mga mahal ko mga kapatid. Ipinamamana natin sa ating mga anak na silang lahat ay gamitin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Yan ang napaka-importante, mga mahal, sa buhay natin. Ano ba yung tungkuling huwarang Ama? Sabi nga, may ipinangaral, mga mahal, dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 up to 7, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Huwag mong iligaw ang iyong pamilya. Gaya ni Jacob, kanina ating binasa. Lumihis ang kanyang mga anak, naglingkod sa ibang Diyos. Di ba? Ibang Diyos ang kanilang kinilala, nag-aliwan sila, napahamak sila. Noong napahamak sila, mahal, mga kapatid, sinong kanilang tinawag? Ang kanilang tatay, ang kanilang magulang, si Jacob. Kaya mga ating makikita, gaano ka-importante may nag-a-advise, mayroong nagpapayo sa atin, lalo na ng salita ng Diyos. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 up to 7. The book of Moses called Deuteronomy, chapter 4 to 7. Chapter 4, verse 4, Up to 7. chapter 6, 4 to 7. 6 to 7. Chapter 6, verse 4 to 7. Okay.
For they will turn. 4 to 7, sorry. Sorry. Okay. Amen. Praise the Lord. Hear, O Israel, the Lord of God, one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with Amen. all might. Hallelujah. And these words which I command this day shall be thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and they shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou rise up. Sa wikang Tagalog, digin mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay saka iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga sa pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Amen. Panapakan po natin naman ang Panginoon para sa mga ama ng tahanan. Napakalaga na magkaroon din tayo ng panahon para sa ating mga anak. Amen. Kung paano natin sila i-guide, turuan, mangin mahal, na maglingkod sa Diyos na mayroong takot. Ipakilala natin, mangin mahal, kung bagamat tayo, mangin mahal, ay namulat sa reliyon. Ipakita natin, mangin mahal, sa ating pamilya. Mangin mahal, ang Diyos ay isa lang, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos na nag-a-advise, Diyos na nag-iingat. Ipakilala natin. Sabi ng banal na kasulatan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Biibigin natin ang ating mahal na Panginoon, at sabi roon, ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas natin ibibigay sa Diyos, gaya ng ginawa ng ating beloved praise in the Lord. Buong lakas nila, inubos na nila para magugol sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Narito ang mga beloved children, mahal, na patuloy nangangasiwa sa napakalaking gawain natin. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa, mahal. Kaya ang sabi roon na inyong ituro na buong sikap sa inyong mga anak. Yan po ang ginawa ng ating minamahal at ginagalang malapasor and beloved Mama Dear. Iba they say, praise the Lord. Ang salitain ang tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo, nasa tahanan ka man, bigyan natin ng time ang pamilya natin na sila'y sira ng Word of God upang maunawaan nila darating ang araw, mangiman maunawaan nila ang salita ng Diyos kung paano natin pinapahalagaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Proverbs chapter 22, verse 6, turuan natin ang bata ng daan. Dapat niyang lakaran. Kaili po. Praise the Lord. In the book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Dito po sa wikang Tagalog, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga anak ng ating mga kapatiran, di ba? Nakikita nila sa umaga, nagpipray ka, nagpupuri ka, ginagaya nila. Kaya makita mo bata, mahal na 3 years old, mahal, nagkasakit yung nanay niya, yung tatay niya, inililihan, siya galing. Kasi yun nakikita eh. Pero sa mga believers, sa mga diyan sa labas, mahal, sabi nga sa Cebuano, hubog-hubog, mahal, makita ko ano nakikita sa kanya mga magulang, gayon din, ginagawa ng anak. Kita mo ngayon, sa Pilipinas wala pang 7 taon, mahal, elementary pa lang, hindi pa nga nakapag-grade 1, matindi na po magmura, di ba? Dahil yun po yung nakikita sa kanilang mga magulang. Kaya mga bata, mahal dito, na isinilang sa church, itinuro sa atin yung mananangin, bata pa lang marunong na po magpuri. Amen? Kaya sabi, train up a child and the way the soul go, and we his the old will not depart from it. Ituro natin ang dapat nilang lakaran. Tumandaman sila, hindi sila hihiwalay. Iba this, praise the Lord.
And glory to God sa aking tatlong anak, mga mahal. Hallelujah, mula sa panganay hanggang bonso, mga mahal. Praise God, wala akong naging problema. Sila, mga mahal, lahat ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Naisipin natin, mga mahal, mapalad nga po tayo eh. Mapalad tayo dahil narito na tayo sa tunay na church, sa tunay na iglesia na itinuro sa atin. Ang mga tao ngayon, mga mahal, yung pagdidisiplina ng mga magulang, mayroon father de pamilya, nung araw, nung panahon natin, di ba? Mga mahal, yung mamulatan ka lang, tingnan ka lang ng mga magulang mo na, tatay mo, takot ka na, di ba? Ay ngayon, sa sanlibutan eh, kapag tingnan mo yung bata, mumulatan ka lang. Makikipagmulatan di sa'yo. Nung araw, gabi ka disiplina. Yung bata, mga mahal, panahon natin noon, naranasan ko sa tatay ko dahil ang tatay ko lagi chairman. Mga makita ka lamang, mga mahal, may kausap siya. Kapag sumangat ka doon, titingnan ka doon, sigurado mamaya, latigo ka. Pero ngayon, mga mahal, wala na yon, di ba? Pero ang kaibahan ngayon, praise the Lord, nahubog ang ating mga anak sa salita ng Diyos. May pagrespeto, may paggalang, at marunong magpuri sa mahal na Panginoon. Praise God. Bata pa lang. Ay, minsan nga, mga mahal, mas masipag pa yung anak natin magpuri kaysa atin. Amen? Talaga, natututo silang manalangin bago umalis, pumunta sa eskwela, nagpupuri sila sa Diyos. Yan po isang bagay na ating natutunan sa pagtuturo sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Mga mahal. Kaya, napakahalaga, mga mahal, na mabuti ang kaniyang sarili, sambayanan ay kanyang sinusupel. Tinuturuan, sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 4, to control. Mga mahal, may pagmamahal din, may pag-ibig. Pero tayo mga Kristiyano, hindi naman pwede, mga mahal, bilang tatay mo, bubugbugin mo, sasaktan mo yung anak mo, ito din na mga mahal ay depende. Pero hindi po yan iniangkop, mga mahal, at ito po ay hindi dapat sa ganon ang paghuhubog sa ating mga anak. Kindly po. Praise the Lord from the book of 1 Timothy chapter 3, verse 4. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity, sa Tagalog, na mamahalang mabuti ang kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan. Amen. Iba discipline, saan po natin nakita, mga mahal, nahusay ang kanilang mga anak sa pamilya ng ating mahal na pastor. Amen? Nakita po natin, mga mahal, nananahang mabuti ang kaniyang sariling sambayanan at sinusupil ang kaniyang anak na may buong kahusayan. Kahusayan, mga mahal, sa salita ng Diyos, mga mahal. Itinuro sa atin, mga mahal, sabi, yung tunay na pagmamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil namana yan sa mga magulang. Praise God, to love, upang kanilang turuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa. Amen. Napunta na ako rito. Mga mahal, ibig sabihin, maging yung lalaki, asawa nyo, mga mahal, ibigin natin. Amen. Dahil yan ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napaka-importante, mga mahal, na ginagawa natin. Mga mahal, kaya ngayon ay araw, mga mahal na mga ama, ipinagdiriwang sa bansa natin. Talaga iba, lumalabas pa, mga mahal, inilalabas na ng mga tatay, mga mahal, para ipakita yung pagmamahal. Praise the Lord. Mga mahal, yan po'y napaka-importante dito ating binasa no kung paano, mga mahal, ang mga man of God na tinawag ng Diyos, kanilang ipinamana sa kanilang mga anak na magkaroon sila ng takot sa Diyos, lumakad na mga mahal na may kaayusan, na may kabanalan at karunungan. Yan po ay napaka-importante. Kaya mga mahal, mga kapatid, sa tanghaling ito, tayo po tumayo, mga mahal, sa umaga ito, awitan natin ang mahal na Panginoon. Kung may mga baguhan po tayo, maging webcast viewers po natin sa lugar, mga mahal, ng ating pong kinalalagyan, awitin po natin aking Jesus. Habang inaawit po natin ang awiting ito, papurihin po natin ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Siya'y dakila at mabagpala kailanman. Mga mahal, tayo, mga mahal, sabi roon, sa ating maging dakila at uwarang dibutong Ama. Mga mahal, yan po ay nakita po natin ang pardon sa ating beloved parents in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay magpuri sa mga aking Jesus. Aking Jesus, tinitingnan mo mga lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap
purihin natin ang Diyos. Grabe ba ito, Jesus? Hallelujah. Maasahan mo ano bang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawan mo ano mang kasalanan ko. Bangkitin mo ang aking pangalan. Ikaw ay aking Purihin natin ang mahal ng Diyos. Hallelujah. pagkat ako'y iyong sandigan. Masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mababayaan sa oras ng iyong kaibigan. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos ang ginawa. Ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Aking Jesus, Tinitingnan mo mga lakad ko. Purihin po natin ang Diyos ang ginawa. sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalimutan ka, ngunit sa'kin papaalala. Aking Jesus, Hallelujah. maasahan mo anumang panahon. Ano bang panahon, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod. Nagpapatawan mo ano bang kasalanan ko. Bakit mo aking pangalan? Ikaw ay aking iingat. Pagkat ako'y iyong sandigan. Masigit pa sa iyong Hallelujah. Glory, glory to God. We have a victory with Jesus. Hallelujah. sa oras ng iyong kagipigan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa ating newcomers, sa ating visitor, for requirement of salvation, this is a for requirement of key to salvation. You need this for key and open the gates to heaven. Make your hearts to everlasting life. Napaka-importante nito, bakit mahal? Number one, bakit mahal? You have the believing in God, one true God who come down from heaven and manifest man the suffer and die in the cross of Calvary. For the sin of the world in rose again, the proof alone is God and other is Jesus. Bangin mahal, yung pananampalataya napakahalaga sa harap ng ating mahal na Panginoon. Is repentance. You have repented all your sin and forsaking your sinful life without turning back. To against, if the Lord should desire you really want to chance to be holy and righteous will help you. Mangin mahal, napaka-importante na ang tao ay manunumbalik, magsisisi sa mahal na Panginoon sa kanyang kasalanan at tatanggapin ng Diyos. 3. In baptism in the name of Jesus. Acts 2:38. Repent ye, baptize in every one of you in the name of the Lord Jesus. For the mission said, ye shall receive the gift of the Holy Ghost. This is a journey with religion and said, this the fulfilling the scripture. Say apostle that 2,000 years ago will perform of water and baptism right after the service. Mangin mahal. Ang sabi ng Banal na Sulatan, napakahalaga po na ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon.
For requirement, baptism of the Holy Spirit. And the Lord wills the baptism with the Holy Spirit with time is ago, attending your services, serving the Lord, the instrument to His will, the baptism in the Holy Ghost will advise speaking tongues will come to you. Gagawin, mangin mahal, yung po requirement of salvation, mangin mahal, tayo ay mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Praise God. To beloved newcomers, the visitor, raise your hands and surrender your life to there is Jesus. Hallelujah. Praise God. Raise your hands. Praise God. Dear Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus, I am the sinner. I repent in all my sin for the day I knew how to think until this very moment. Please forgive me. Father, I now receive you, my Savior, personal Savior, God, King of my life. I will serve you from now until the day of your coming. Help me to do your will. I love you, dearest Jesus. In the name of dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, sila po ay ating ipanalangin upang patuloy na magkapaglingkod sa ating mga Panginoon. Yes, dear Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, to the priest prayer, our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Estrada Almeida, and the prophet of our loving God, we thank you, this soul, the brought you faith, accept to there is your Savior, in the name of there is Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless you all. Beloved visitor, mga mahal. Praise God. Tayo po'y patuloy umawit sa mga ng Panginoon. Bago po tayo manalangin sa ating mga personal, sa ating mga pangailangan, sa hapong ito. Awitan po natin, malapay patuloy po natin awitin ito. Mga mahal, ang aking Jesus sa ating pong Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Manalangin sa hapong ito sa lahat ng ating mga ibang mga kapatid. Patuloy natin purihin ang Diyos. Saan mapunta po tayo naroon? Nadyan ang kamay ng Diyos, hindi maiksi. Upang hindi tayo tugunin sa ating mga prayer. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! We love you, Jesus! Hallelujah! God bless you po. Tayo po ay narito sa hapong ito. Manalangin po tayo, maging mahal, ano man po ating mga personal na mga pangailangan.
maging sa ating mga minamahal banal na gawain saan man punta ko, na patuloy na tayo ay gagamitin naman ng Panginoon sa malawakang gawain ng Diyos. Sapagkat yan po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, darating ang panahon, mga mahal, na ang salita ng Diyos ay makarating sa bawat bansa, mga mahal, upang maligtas ang mga kanya mga nilikha. Mga mahal, tayo manalangin sa hapong ito. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, may isa ng pamalang Panginoon sa umaga ito. Sa unang dalangin po na amin, beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, kami po ay nagsusumamo sa iyo. Ano man po ang mga karamdaman, ano man po ang mga problema ng aming mga kabatiran, magi sa mga baguhan, mga bisita namin, O Diyos, hindi maiksi yung kamayo, pang hindi mo ipagkilob. Lahat ng mga pangailangan, mga karamdaman sa aming mga kabatiran sa hapong ito, pagpalain mo po, O Diyos, in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Mga mahal, sa lahat po ng ating mga kabatiran sa lugar na ito, ano man po inyong matagdain, makaramdaman, ipatong niyo po inyong kaliwang kamay sa parte na inyong karamdaman. Mga mahal, kanang kamay sa ulo, isipin niyo po ang ating malang pastor nagliyan sa atin. Hallelujah. Sige po, mga mahal, banggitin natin, ano man po malang Panginoon, makaramdaman sa aming mga kabatiran, ano yung maging nasa webcast viewers, malang Panginoon, na aming mga kabatiran, malang abutin mo po sila, sinasabay namin lahat ng uri karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, cast out, in the name of the Lord Jesus name. Sinasaway namin lahat o uri ng mga doubt, pag-alilangan, problem be solved, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Lagnat, cast out in the name of Jesus. Leukemia, cast out in the name of Jesus. Diabetes, cast out in the name of Jesus name. Be here right now. Problem is solved, cast out in Jesus name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mangin mahal sa tanghaling ito. Tayo po tumayo, 3 times jump, mangin mahal, shout, hallelujah. Praise the Lord, my beloved brother and sister, hallelujah. 3 times jump, shout, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Diyos, mangin mahal, at sa tanghaling ito, we love you, my dear Jesus. We love you more and more. Mangin mahal sa lahat ng ating mga pinagpala ng ating mga kapatid sa ating mahal na Panginoon Jesucristo sa tanghaling